Quinto, siya po ay Advocacy Officer ng The Passenger Forum. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mark. Si Xander po ito at si Angel. Good morning, Sir Mark. Good morning po, Sir Xander, Ma'am Angel, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa sa DZXL. Good morning po. Apo, bago ho tayo magtungo dun sa inyo pong reaksyon dun sa kilos protesta po ng Iglesia ni Cristo, ano ho ba at sino-sino po yung mga miyembro ng The Passenger Forum? So, ang The Passenger Forum po ay isang commuter group, commuter and mobility advocacy group na binubuo ng iba't ibang mga individual at organisasyon na nagsusulong ng karapatan at kapakanan po ng mga passengers or mga commuters. Opo. So Sir Mark, para po sa The Passenger Forum, gaano po kalaki yung naging pinsala sa mga commuter nung or hanggang nagpapatuloy po na kilos protesta na mga kasapi po ng INC? Yes po, Ma'am Angel, gaya po ng nakita natin kahapon, malamang nakita po natin din sa social media at sa mga balita na marami pong mga commuter o mga pasahero ang naperwisyo kahapon dahil doon sa biglaan o unannounced na pagtitipon ng mga kapatid natin sa iglesia doon sa may EDSA People Power Monument. Kami naman po ay sa isang banda, kinikilala naman po natin na karapatan naman po nating lahat ang magprotesta dahil bahagi po yan ng demokrasya. Karapatan po natin yung freedom of expression, right to assembly. Pero may karapatan din naman po kami bilang mga commuter, bilang mga pasahero, bilang mga manggagawa o kaya mga estudyante na papasok sa aming mga lugar pagawaan o kaya sa mga eskwelahan na makadaan ng matiwasay sa ating mga kalsada ng hindi nahaharangan, no? Kaya po marami talagang maraming naperwisyo doon sa nangyaring pagtitipon kahapon doon sa EDSA. Siguro yun po yung yung objective, di ba, na unannounced kasi. Di ba, sinabi nila kahapon na unannounced yung naging pagtitipon at siguro tumaas din yung emosyon o yung tensyon na umabot doon sa punto, di ba, na hinarangan nila yung kalsada. Kaya hindi lang yung doon sa private na vehicles, kahit yung busway, di ba, yung sa carousel, hinarangan nila yung daan. So talagang na-close off yung kalsada at libo-libo, kaya milyon-milyon, hundreds of thousands yung commuters na hindi nakadaan, umabot sa ilang kilometro yung traffic na nagdulot ngayon ng maraming mga commuters ang na-late sa trabaho at mga estudyante na late sa pasok. Baka nga yung iba ay hindi na pumasok sa school o kaya sa work o kaya kung hindi kaya mag-absent ay kinailangan maglakad ng mahaba para makarating sa trabaho. So yun po yung naging epekto niyan kahapon. Mm-hmm. Opo. Kayo po, papaano po kayo personal na naapektuhan po nung naging pagkilos kahapon? Ako po personally kasi hindi naman po ako dyan banda. Pero marami po sa mga part ng ating network yung nagsabi, yung nagpaabot na talagang naperwisyo sila. Yung dating sabihin natin mga 2 oras o 3 oras na inilalaan nila para sa commute, papasok, na dagdagan pa. Kung hindi man dadagdagan ng 1-2 oras ay dumoble yung oras ng kanilang papunta sa trabaho o kaya sa eskwelahan. So alam naman natin na matraffic na talaga sa EDSA pero mas grumabe yung traffic dahil dyan sa nangyari kahapon. Opo. Sir Mark, sa inyong palagay, tama ba yung kanilang ginawa? Kasi parang tila baga hinostage nila yung ating pamahalaan. Gayong alam naman natin na nakarapatan ng lahat na magpahayag ng saloobin. Pero dito kasi walang permit, 'di ba, Sir Mark, at hindi sila dinisperse ng ating mga otoridad. May mga nagsasabi pa nga na
tila double standard ang ating PNP dahil kung ibang grupo daw ito, Nagkahampasan na. oo, 'di ba? Meron na agad yung mga pulis na may shield, may yantok, pero kahapon parang pinabayaan lang nila. Tama po, Ma'am Angel, Sir Sander. Hindi ko po alam, uh, hindi ko ma-explain or hindi ako makakapagpaliwanag kung ano yung kanilang dahilan kung bakit unannounced yung kanilang naging pagtitipon. Gayong sa mga nakaraan naman po nilang pagtitipon ay di ba ina-anunsyo nila ahead of time. Hindi lang dahil gusto nilang makapaghatak pa ng ibang mga supporters, pero bahagi nun yung coordination sa public authorities para sa pagsasaayos ng trapiko na maaapektuhan ng kanilang pagtitipon. Actually, hindi lang sa kanila, kahit yung iba pang mga grupo na naglulunsad ng protesta, ng rally, ay nagkakaroon din yan ng mga coordination with the proper authorities para ayusin yung traffic, para hindi maabala yung mga dumadaan sa kalsada. Bahagi naman din talaga ng protesta na merong kaunting inconvenience, pero yung nangyari po kahapon ay parang sumobra. Kasi hindi ko alam din kung ano nangyari sa mga kapulisan, bakit parang ewan ko nagpipigil ba sila or what, pero sinubukan naman nilang kausapin yung mga kapatid na huwag harangan yung daan. Kahit yung, di ba, yung ginawa nilang pagharang ng bus doon sa may carousel, Bus lane, sa may bus lane. Yun, no? Ngayong araw, ang sabi, di ba, nakapag-secure na sila ng permit. Mhm. So, ini-expect po natin, di ba, dahil may permit, ay susunod po doon sa mga kondisyon na inilatag sa permit. At dahil hindi katulad ng nangyari kahapon na unannounced, ngayon ay alam naman na ng mga otoridad na nandiyan sila. So dapat mas nakapaghanda yung mga otoridad, no, na i-make sure o i-ensure na yung daanan na yan, yung EDSA, ay hindi mahaharangan ng mga magpoprotesta para tuloy-tuloy yung pagdaan ng mga commuters or ng mga pasahero. Kasi kami po ang mapeperwisyo na naman, lalong-lalo na po yung mga daily wage earners, no, halimbawa, na ang isang araw na hindi sila makapasok ay, di ba, wala silang sweldo. So, paano po yung gano'n? Opo. Ngayon po meron pong day 2 nung kanila pong kilos protesta. Ano po ang inyong reaksyon dito bilang grupo po ng mga passenger and commuter? Well, sana po ay hindi na mangyari uli yung kahapon na nagkaroon ng disruption doon sa kalsada. Parang so far sa nakita po natin ngayon ay hindi pa naman po ganun karami yung bilang ng mga protesta doon sa lugar. So, at parang tuloy-tuloy pa yung daloy ng traffic. Sana magpatuloy po yan ng buong araw kahit dumami na yung mga attendees, no. So dapat i-ensure po ng mga otoridad na hindi po mahaharangan yung kalsada para tuloy-tuloy po na makadaan yung mga commuters, yung mga pasahero po. Sir Mark, para po ba sa inyo may tuturing nyo itong bad precedent na anytime na lang na gustong mag-rally, kung sino mang grupo, gagayahin yung ginawa ng INC na pupunta na lamang doon, magra-rally, Surprise. peperwisyuhin yung ating mga kababayan. At sa tingin nyo, sino po ang dapat managot? Alam niyo po, sa isang bahagi, ang objective po ng protesta is to be disruptive, parang gano'n. Pero sa kabilang banda naman, dapat po may pagkukonsidera doon sa karapatan at kapakanan ng iba na hindi bahagi po nung protesta. Kaya po na nangyari kahapon, di ba? Wala naman po pumipigil sa kanila na
mag-rally, magprotesta. Pero i-ensure dapat po nila both sa side ng mga nagrarally, nagpoprotesta at sa side ng otoridad na yung iba po, particular yung mga commuters, mga pasahero, ay hindi rin naman po sila naaabala. Hindi po sila na peperwisyo. So kung meron pong halimbawa mga designated na okay, hanggang dito lang kayo, para hindi ma-disrupt yung flow ng traffic, para hindi po maperwisyo kaming mga commuters na papasok sa aming mga trabaho o kaya sa eskwelahan. Kasi sa totoo lang naman, pare-parehas na naman po tayo ng gusto, di ba? Ang gusto naman po natin ng accountability dito sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Pero bahagi po nun yung pagrespeto sa karapatan ng bawat isa. So, okay po, sige, mag-rally sila dyan, magtipon-tipon sila. Pero yung mga hindi po kasama, o hindi po kabahagi ng protesta, huwag naman po din nilang kapakan o kaya perwisyohin yung aming mga kailangan gawin. Kailangan pumasok, kailangan magtrabaho, at kailangan pumunta sa kung saan man kailangan pumunta. Opo. Maraming salamat po sa inyong mga pananaw, Sir Mark Quinto, at mag-iingat po kayo. Ingat palagi. Mabuhay po ang The Passenger Forum. Thank you po, Sir Sander, Ma'am Angel, at maraming salamat po ulit. At magandang umaga po. Maraming salamat po sa Advocacy Officer po ng The Passenger Forum, si Ginoong Mark Quinto. Thank you so much po, sir. Sabi nga ni Sir Mark,